principle o doctrine ng qualified political agency. Ang ibig sabihin yan, yung undersecretary mo at saka yung secretary mo, kung ano man ang gawin yan, ay parang yan ang gawain ng presidente. Yan ang ibig sabihin ng doctrine of political agency. At saka, meron pa isa, yung principle of command responsibility. Parehas din ng political qualified agency. Yung alter ego ka ng presidente, yung secretaries at undersecretaries mo. Sasabihin, hindi ka makakaligtas. Kung halimbawa lang wala kang alam, still you are liable. That is a criminal negligence. Pero hindi ako naniniwala na hindi niya alam. Noong palang November 24, alam na niya na may nakawan. Dahil pinagsasabihan na niya yung pinsan niya at saka si Ko. Tsaka nung nagsalita na si Ko, pinoprotektahan pa rin niya si Romualdez. Pero nung lumabas na yung issue, dire-diretso na ang ni Saldico sa video niya. Iba ng timpla. Sinama na bigla si Romualdez. Yung ICI niya walang doon sa report nila na pinasa sa ombudsman, hindi naisali, nakasali man si Romualdez, pero inabsuelto na, walang direct evidence daw na makauugnay kay Romualdez. Sabi nila, yung salaysay daw ni Saldico sa video niya ay hearsay, wala tong probative value. Sabi ni Lacson, kay Gali, eto po, hindi naman ako abogado, pero nag-aral po ako ng abogasya. Tapos ko po ang abogasya. Yung salaysay, kahit hindi ito in the form of a affidavit, at ito ay nasa media or video, ito po ay isang exemption sa hearsay rule. Bakit? Ito po kasi ay ito po ay exempted dahil yung salaysay niya ay nag-incriminate sa sarili niya, sa sarili niyang interest, dahil pwede siyang kasuhan. It will result to a case against him. Pwede po itong gawin ebidensya. Pero ang advice namin, ng abogado rin, sinabihan na mag-execute ng apostille affidavit kahit na hindi siya pumunta dito. Sugsog sila ng sugsog ngayon na pauwing si Ko. Sabi ni Presidente Marcos, umuwi ka dito, huwag kang magtago. Andito ako, harapin mo ako, hindi ako nagtatago. Ay siyempre, hindi ka nagtatago, ikaw presidente, sira pala ulo mo hindi ka pwede dahil immune ka sa suit. Hindi ka pwedeng kasuhan dahil presidente ka, may immunity ka. Pero hindi ka immune sa anumang investigasyon na gagawin tungkol sa mga salaysay na ginaat ni Gutesa, ni Saldico at yung mga iba pang witnesses. Mayroon
statement ngayon si Erwin, Senator Erwin Tulfo. Pinag-uusapan daw nila sa majority at sa Senate na ititigil na nila ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol dito sa Ghost Projects. Biro nyo, biglang atras na naman dahil sa mga video ni Saldico at ipapasa na lang daw nila sa ICI yung mga hearing, investigation doon o kung ano mang hearing, hindi naman transparent. Magkukumpli na naman sila, aayusin na naman nila. Senator Lacson at si Tito Sen, mas lalong iinit. Hindi matatapos ang mga issue against kay BBM, kay President Marcos, kung hindi nyo itutuloy yung magkakaroon na naman ng clouds o doubt sa pag-iisipan ng tao. Yung ni Amy Marcos, na kapatid niya, at kakatandang kapatid niya, isa po itong mabigat na salaysay. Sabi din na naman, biro mo, may ghost, project, ng blood control. Nauso ang ghost eh. Meron ghost na naman na kapatid niya. Hindi niya kilala, hindi daw yung kapatid niya yung nagsasalita sa TV. Ito na naman, isa na naman ghost ang sinasabi niya. Meron daw kumausap sa kanyang abogado ni Saldico na binablockmail daw siya. Now, kung hindi daw kakansilahin yung pasaporte ay hindi na maglalabas ng video si Saldico. Kita nyo? Pero sabi ng abogado, isa lang naman yung tumatayong abogado ni Saldico dito sa Pilipinas eh. Attorney Rondain. Na wala siyang nakakausap at taga-gobyerno. Nakita niyo yung pagsisinungaling na naman. Sino yun? Sino daw yun? Yung kumasok sa kanya, ay, multo na naman, ghost na naman. At ng pating, mauuso talagang ghost. Hindi na, kung analyze mo yung mga ni BBM, parang hindi na ata nasa matinong pag-iisip. Kung ano-ano na lang ang alibay. Kaya dapat po maging matsyag tayo, mapanuri sa mga ginagawa. Kaya kailangan po, ako po ay isa rin Ilocano. Galit sa akin ang mga ka-Ilocanohan ko sa bayan ko. Bakit ko daw kinakalaban si Marcos? Dahil Ilocano. Katulad din kay Amy, bakit daw niya yung kapatid niya? Hindi daw to gawain ng isang kapatid, hindi to gawain ng isang Pilipino. Hindi po. Ang pinag-uusapan dito ay ang future ng mga Pilipino. Future ng mga susunod na henerasyon. Hindi po pwede na magkaroon tayo ng isang presidente na nasisira na yata ang isip dahil lulong sa droga. Ngayon, para matapos din ang issue niyan, sabi ko nga sa akin, pag nakaka-encounter ako ng mga bakit kailangan magpa-practice hindi mamamatay ang issue na siya ay isang addict kung hindi siya mismo ang magpapatunay. Hindi ka pribadong tao, presidente. Isa kang presidente. You are a public
hinahawakan mo ay delikado. Magiging threat ka sa national security ng Pilipinas. Bakit? Adik eh. Pero pag hindi mo napatunayan na hindi ka adik, you are a threat to the national security. Bakit? Gumagamit ka ng mga illegal na gamot. Prohibited drugs. Illegal drugs. Saan ka kumukuha niyan? Kaya, papasok na naman na yung napapaligiran ka ng mga sindikato. Isipin niyo po, saan siya bibili ng illegal drugs? Di ba? Alam mo mag-uutos siya doon sa sa kali-kali lang. No, I don't think so po. Kaya mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip po tayo. Kaya, ang panawagan ko, Marcos, resign! At dahil dyan, sisimulan natin ang 1 minutong noise march. Yo! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa Selda 13. 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 May isa tayong magsasalita. Ang gusto niyo lang itawag sa kanya.